Oh, mga kababayan, ano nga bang sabi ni Tamba? I will not go alone. Oh, in other words, mga kababayan, I will drag you to hell. Hindi ako babagsak mag-isa. Isasama ko kayo sa selda. At ang posible ng unang masasama, mga kababayan, ay ang pamangkin niya na si Sandra. Charis Pimpenko, Sandro Marcos, mga kababayan. Well, alam ni Tamba ang ginagawa, mga kababayan, ni Sandro Marcos dyan mismo sa Kongreso. Panoorin niyo po. Laglagan na nga ba? Laglagan na. Pasabog ni Oh, pwera na lang kung drama. Pero kung doon totoo ito, talagang disgrasya si Sandro. former Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal, posibleng makalagkad na rin daw sa Talagkarin mo yan si kanyang Charis! pamangkin na si Congressman Sandro Marcos. Ang daming flood control, ha? Sabi ni Tambalostos, mga kababayan, ha? Sa distrito ko, walang flood control. Oh, pinapatamaan niya si Sandro doon, mga kababayan, dahil sa Ilocos Norte. Sobrang dami. Pati na nga yung in-inspection ni Dizon, mga kababayan, na may poste lang. Hindi natapos, mga kababayan. Ang sabi ni Dizon, hindi ito flood control dahil may may paa daw, mga kababayan, ang bridge. Pero hindi natapos. Nawala na daw ang pondo. Aroy na po. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno. I will not allow myself. Posibleng idamay ni late Congressman Martin Romualdez ang Kung ito mga kababayan, no? Kung itong si Tambaloslos, maglalabas ng mga fatal blow, mga kababayan, kina Tito Charis, kina Sandro, mga kababayan, kina BBM. Mukhang totoo. Pero kung puro lang pahaging, mga kababayan, na I will not go alone, hindi sa amin nag-umpisa ang mga korupsyon, kung ganyan lang, mga motherhood statement, wala. Pero kung mayroon silang mga fatal blow, lalong-lalo na isasali niya sa mga kababayan, pagbulgar ang issue ng kabangagan, pagiging addictus benedictus ng pamilyang Agba, mga kababayan. Mukhang maliniwala tayo, Tamba. sariling pamangkin na si Ilocos Norte Representative at Charis! Presidential son Sandro Marcos Perfecto. sa flood control scandal. Mukha ba ni BBM, mga kababayan? Wala tayong naaaninag na kamukha nito ni Bangag, no? Nada! Promise! Iba ang itsura. Hindi kagaya ng dalawang anak niya, mga kababayan, di ba? Yung dalawang anak niya na bunsong kapatid ni mga kababayan ni Sandro, nakababatang kapatid yung dalawa. Mapuputi. Pero ito si Sandro, walang ka BBM ang mukha. Since Congressman Sandro Marcos Akala ka natin si Sandro. Tumaba si Sandro, hindi pala. also worked closely with former Speaker Martin Romualdez, do you think there's a risk that Congressman Sandro Marcos will also be implicated? Diba ito yung nagpa-vlog ba kababayan ng cellphone? Kamukha lang. Ano nga ba? Basta may vlogger ng cellphone, mga kababayan. Kamukha lang pala nito. Yes. Yes. I think there's a big possibility for that. Remember, I think it was Congressman Ege Erice who pointed out that if the president is there and kung parang sinasabi Congressman Erice, mas madaling magnakaw kapag Mas madaling magnakaw kung yung tito mo, yung may hawak ng ganito at yung tatay mo ng Aroy. mas madaling mag-orchestrate. talaga siguro maraming nanakaw si Sandro, no? Dahil ang tito niya ang speaker, tapos ang tatay niya ang presidente, yung na mag-a-approve. At nasabi grabe, limpak-limpak ang mga proyekto ni Sandro. At sa 18 Marines, hindi na 18. Bakit masasabi natin 18? Yung mga ex-Marines, mga kababayan, 16 lang para Marines doon. Naghatid na mismo sila, mga kababayan, ng maleta sa bahay mismo ni Sandro sa Ilocos Norte. Dagdag ni Kalilong sa at the forefront ng Billionaire News Channel, maaaring nag-udyok Ayan, sa dating House Buaya. Speaker na maglabas ng statement ang pagkakaaresto kay Zaldico sa Czech Republic, ang pagtalakay ng Supreme Court sa mga petisyon laban sa unprogrammed funds, at ang pagtutol ng Office of the Ombudsman sa kanyang paglipad sa Parang corner na pala si Tamba. Kung hindi ito drama, so parang sinakripisyo talaga, inalay, mga kababayan, si Tambaloslos. Singapore para magpa-check up. Pero hindi kumbensido si Gusto namin mabawi ang pera. Trilyon ang nanakaw, mga kababayan. Kahit man lang masikwester yung mga ari-arian nila. Ubusin!
ubusin. Kalilong na walang kinalaman si Romualdez sa mga pagtalakay sa national budget. Hindi mo po pwede sabihin na wala kang alam. Pag sinabi mo yun, ibig Kaya sabihin, nga, tambaluslos wala kang talaga, no? ginagawa. Bilang isang speaker, Oo, kung wala siyang kinalaman. Liar. you're not being informed. So that's Walang maix, walang speaker, walang taix, walang speaker. Walang ulan at bagyo. Walang speaker. sa ng mandato mo, no? And kung ano pa, Walang pinapalit baha. naman yan na Walang baha kung walang speaker. Dahil ang pondo sa flood control ay ninakaw. Di bumaha. nga sa Tacloban, wala siyang inilagay doon na mga projects. I think Martin Romualdez, Kaululan. being a politician, is not willing to be that ignorant mo. Hindi bumenta yung palusot ni Tambaluslos mga kababayan na, sa lugar ko walang walang ghost project. Hindi nga doon ang issue doon ang hihingi kayo ng porsyento. Na ilalagay niya yung mga Sa lahat buong Pilipinas. proyekto doon sa mismong pagwate niya. Paniwala rin ni Kalilong Mahuhuli ka na niyan. maglalabas pa ng mga pahayag si Romualdez sa mga susunod na araw. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Sige, maglabas ka pa. At i-convince mo kami na talagang totoo yung away ninyo. Hindi lang yan, pautot na naman para, scripted na away mga kababayan para kunwari. Oo, samantala mga kababayan, maganda rin itong talakayan. Itong susunod nating talakayan. Itong tanong ko sa Atty. Roque. Mm. Lumakas ang loob ng grupo nila Luistro sa Committee on Justice dahil at sila Ridon at ang AMLAC dahil Oo. hindi nag-intervene ang Supreme Court na magsagawa ng injunction or TRO sa illegal at abusadong ginagawa ng mga proseso. This time, dapat magsalita ng Supreme Court, mga kababayan. Nakita na nila, na illegal na nilabas, mga kababayan, ng AMLA ang mga info. What if gawin yan sa inyo, Supreme Court? Sa Committee on Justice. Do you think valid pa rin na i-pursue kahit walang TRO at injunction ang separate criminal complaint para ito ay magkaroon na ng epektong mapapanagot kung hindi man kaagad mapatigil ang kaabusuhan na ito na ginagawa sa proseso ng impeachment laban sa Vice President at the House of Representatives? Bagal din kumilos sa Supreme Court, Go ahead po, Atty. Ariro. Ang linabag po ng AMLAC at ng mga congressman ng Committee of Injustice ay ang ating saligang batas Saligang at batas na mismo. special na batas na tinatawag na Secrecy of Bank Deposit Acts at saka ang Anti-Money Laundering Legislation. Wala pong kinalaman yung kasong nakasampa ngayon sa Korte Suprema, bagamat itong mga pangyayaring ito ay po pwede ring idulog sa hukuman para nga sa isang paglilinaw na hindi po pwedeng gamitin itong mga datos na nakakalap dahil ito ay fruit of the poisonous tree. One last. Yun, klaro. One last question. Go ahead, One ma'am. last. Oh, Pwede? right. Pwede pa? Alis na si Roque. Pwede pa. Okay, what are your thoughts on the Supreme Court that who ordered Bangag to have Response sa drug test. to have a medical examination including a hair follicle drugs test. He has to respond to it within 10 days. What does Yes, that great mean? po. And if he responds, what will happen next? Ano yung let the Filipino people know what it is we're supposed to be expecting from something like this. Yan ay indikasyon na kinikilala ng ating Korte Suprema na may karapatan Bangag ng bayan si Marcos. na makakalap ng impormasyon ukol sa kalusugan ng presidente. Dahil nga yan ay bagong karapatan na napaloob ngayon sa 1987 Constitution, bunga nga ng ating karanasan na itinago ng ama niya si Marcos Sr., the original dictator, na meron na pala siyang malubhang Di ba? Din mga kababayan, exercise din yung si Marcos Sr. Gaya si Junior. Patay din mga kababayan. karamdaman at hindi na Patay. kaya magpatakbo ng gobyerno. Ayun. Maraming salamat, Atty. Harry Roque. Saludo Salamat po kami din. katatag mo. Saludo kami sa'yo. Magpakatatag ka dyan, Atty. Oh. Harry Roque. Maraming Bye-bye. salamat. Bye. Okay. Si Roque, brilliant mind talaga mga kababayan. Kasama po Bye. natin. Bye. Nakasama po natin mga kababayan si Atty. Harry Roque with Ma'am Lorraine Marie Badoy sa Bigwas ng Agila, Ma'am. Malinaw Marie ang kanyang pala, si categorical Doc Badoy mga kababayan. As an expert You're a Marie. legal Oh. practitioner at professor ito sa nagturo ito ng batas at nagpractice ng batas. Ang ginawa ng AMLAC at ng mga opisyal ng House of Representatives, particular sa House Committee Mga on buhaya. Justice, criminal acts na naglabag sa tatlong batas, Konstitusyon, Anti-Money Laundering Law Council at ang Bank Secrecy Law. Bank secrecy law. Parusahang kulong, pagbabayad at ito
ay hindi pwedeng nakasandig lamang dahil ginamit sa impeachment complaint or process. Ito ay separadong krimen na dapat ipursu ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa. Ma'am, terrible ito ha. Terry Redon. Yun na Terrible nakikita Redon. Na may ganito po kalantaran at kagarapalan na paglabag at paggamit ng criminal acts Kaya nga nilang magnakaw ng harap-harapan? Yan pa? and criminal elements para lamang po itulak ang agenda ng binaluktot at inabuso na impeachment operations. Well, mula nung umupo si Bangag, Eric, Grabing kababuyan, no? yan talaga yung Bill of Rights natin. No? So, hindi ito yung first time na ganyan Not the first ka-atrocious yung time. ginagawa niya. Atros- At yung atrocity. sinabi ni Spokes, no? Biro mo, yung ginawa kay VP, Bill of Rights na mismo. Oo, nanilabag. Tapos yung AMLAC nakisawsaw. And ito, hindi lang simple yung ginawa nung AMLAC nung Buenaventurang mataba, di ba? Obese! Inaano niya talagang Parang si Asidre na mukhang si Kung Hun, sabi ni pala Guanzon. yung ginawa mo. Criminal acts. Porky Pig, grabe pala yung ginawa mo. Tapos grabe no, parang we just had DJ Nika as our guest. We're talking about Nika and the way Marcos wants to maneuver a very important institution. Agency. Yeah, in government, and yet here it is now. Now we're seeing the fruits of that that rotten. Ang bunga, that Marcos ang bunga ng mga kababayan, kasamaan. Illegal talaga yun. Tama nga yung ginawa ng BIR mga kababayan, sinilyado nila. Or, hindi nga dapat nila nilagay doon mga kababayan, dinala doon dahil baka tingnan lang din afterwards. Pero yung AMLA talaga, pinakita. At wala natin makababay kung legit ba yun. Alam naman natin maraming negosyo si Sara Tapos kasali pa ang big law firm, di ba? is doing, and I can't help but think itong pagbend ng it's Bend, just also mga bend. really, we all know that this Congress is disgusting, that it's really the worst. Pero yung grabe Congress no, under sinagad talaga nila mga kababayan yung pangbibend sa law. Marcos has really mutated into a pile of dogs, Demonyo. diba? Demonyo. But this is just, I mean, what will happen Pure next? evil. Lahat na lang Habang papalapit mga kababayan ang kanilang expiry date sa 2028, lalong nagkagiging demonyo si Marcos at mga alipores niya. Nasak ni Marcos, lahat binasak niya. Katulad nung tatay niya, ganun ang ginawa. So parang I cannot help but think about the consequences of this. Ang sabi pa ni Isko, I cannot phantom. Isko, bumangag na rin si Isko. Phantom ang mukha mo, phantom yan. Scooby. Na siya at bababayan, no? Bababayan. Correct. Kakalat Ma'am, maganda din ang binanggit ni Atty. Harry Roque kanina Yeah. na sinasabi niya, expected naman ito na gagawin talaga nila pero hindi ganito kagarapalan ang nakikita natin. Wala Even sobra-sobra na AMLAC ito mga kababayan will destroy the very foundation of the institution that the law created it. The law that created it, nilabag niya mismo ang batas na yon na nasa Anti-Money Laundering Council. May procedures na nagbubuo nito at nagbibigay ng mga patakaran at pamamaraan kung ano ang pagtamang gamit nito. Nilabag niya mismo ito. Ngayon, ang nakita natin dito, ma'am, hindi na ito magagamit sa impeachment court. Definitely. Inadmissible ito. Napakagaling ng mga abogado na nandun, ma'am. wala silang pake Hindi naman talaga magagamit ka, Eric, dahil 2022 lang Pero kahit gamitin, it doesn't tell anything unusual mga kababayan. Meron namang business si Sara. Ni Marcoleta, Attorney Alan Peter Cayetano, Nandun sila? among others. Nandun Ma'am? sila kanina? Nandun Hindi. Kung pagdating sa pagdating sa Senado. sila kanina? Hindi, I mean, pagdating sa Senado, hindi na yun I see. I see. hindi yan Yes. makakalusot, sigurado yan. At saka may pag ginamit yan. prinsipyo. Oo, May matino prinsipyo. yun. Yeah, oo. Oo. Ngayon, Nagayon. tama ka din sa binanggit mo kanina, gusto kong susugan yon na ginamit lang talaga ito para wasakin, sirain at tapunan ng Wala silang paki sa impeachment mga kababayan. Kukuha sila ng bagong panibagong issue ito. Tingnan nyo, hindi na yan mawawala mga kababayan. Yung daw sa AMLA, sinabi daw ng AMLA, paulit-ulit na nilang sasabihin. Kahit hindi nga yan verified mga kababayan. Malay natin, ginagawa-gawa lang yan ng baboy na yon ng Mr. Obispo. Obispo! ng pagdududa at ng kamalian at ng kasalanan
si Vice President Sara Duterte dahil yun naman talagang objective nitong kangaroo court trial. Hindi na po ito investigation, ma'am eh. Kangaroo court trial. na Hindi nga ginagawa kangaroo nila. eh, Illegal parang yan. ano talaga Alam nila eh. ng Korte Suprema, kaya nga sabi ni Atty. Demonyo court na eh. At ni Atty. Paulo Panelo, baka hindi yan maka-first base muna sa Senado. Ibabasura yan ng Korte Suprema. Hindi talaga yan ba aabot sa Senado, mga kababayan? Considered yan null and void. Dahil lantaran, garapalan at walang pakundangan ang abuso sa batas, sa konstitusyon at sa mga proseso at sa mga karapatan ng mga individual kagaya ng nangyari ngayon kay Vice President Sara Duterte at kay Attorney Manscard.